Okay, so good day everyone. So our topic is Rizal in Paris in 1889. So the Paris in 1889 was very lively dahil sa international expositions. So dinagsa ng libu-libong visitors ang Paris sa kadahilanan sa international exposition. So kahit na exciting, mahirap pa rin ang living cost sa Paris. So si Rizal is nag-decide siyang makitira sa kaibigan niyang si Valentina Ventura. So dumating sa point si Rizal na nagpalipat-lipat siya ng boarding house kahit na sa mga maliliit na kwarto. So he's with the Captain Justo Trinidad and Jose Albert. So, kahit may struggles, hindi pa rin nagpa-antinag si Rizal. He keeps working so hard. Okay, so kahit maraming temptation at gala sa Paris, Rizal chose a serious life. Madalas siya sa Bibliothèque Nationale nag-aral at nag-edit ng manuscripts niya, pero nakipag-socialize din siya sa with family like Taveras and Bostid, kung saan naging close siya sa kina Nelly at Adelina. Bukod pa dito, he improved his French, practice fencing at nag-art lessons pa siya with Juan Luna. Kaya makikita natin na well-rounded si Rizal at may balance sa social, intellectual, and culture life. So, friends and social life. Rizal kept close friendship with families like Pardo de Taveras, the Lunas brothers, at ang Bostid family. He practiced fencing, umattend sa mga social gatherings at nagbuo ng friendships with supported his patriotic goals. Kahit may social life, malinaw pa malinaw pa rin sa kanya ang purpose of lifting Filipino identity. So the organization Kidlat Club. Rizal also founded the Kidlat Club, isang temporary society para sa mga young Filipinos in Paris during the national expositions. Ang goal nito ay camaraderie at pagkakaisa among kabataan. So the second one is Indios Bravos. Sunod naman, ang Indios Bravos, inspired ito sa bravery ng American Indians. Rizal urged Filipino to embrace the name Indios with pride and strength. Isa tong simbolo ng empowerment sa mga kabataan. Okay, so the intellectual achievements, Morgan's successes. Now, let's go to Rizal annotated edition of Antonio de Morgan's Successos de las Islas Filipinas. Inilathala niya ito noong 1890 at inaalay niya to the Filipinos ang purpose niya. Para malaman ng mga Filipino ang glorious past natin bago dumating ang mga Kastila, gusto niyang ipakita na mayaman na ang ating kultura at sibilisasyon noon pa. Through this, Rizal hoped to awaken nationalism. Okay, so the criticism of Blumentritt. Hindi lahat sang-ayon sa scholarship ni Rizal, pero Blumentritt praised the Rizal scholarship, pero may nakita siyang dalawang
weaknesses. Una, hinuhusgahan ni Rizal ang mga past gamit ang modern standards. So, ang pangalawa, sobrang harsh daw nito sa Catholic Church. Pero kahit may mga gantong criticism, malaking ambag pa rin ang work na ito para sa Filipino pride. So, the last chapter is Rizal in Brussels, 1890. By January 1890, lumipat si Rizal sa Brussels, Belgium sa kadahilan ng dalawang reason. So, ang first is sobrang mahal ng cost of living sa Paris, lalo na after nung expositions. So, ang pangalawa ay sobrang dami ng distractions. Some of friends thought, so akala ng mga kaibigan niya is umiwas siya sa mga romantic issues niya, which is yung si Adelina and si Nelly. Pero ang totoo, practical reasons ang dahilan. Okay, so sa Brussels, simple ang buhay niya kasama si Jose Albert at si Jose Alejandro. So kahit may struggles at homesickness si Rizal stayed productive. Tinuloy niya ang El Filibusterismo, nagsulat ng mga essays para sa La Solidaridad at sumulat ng mga letters sa family and friends sa Pilipinas. So pinakita niya ang perseverance na kahit hirap, he stayed true to his missions gamit ang educations at writing pera sa kalayaan ng bayan. Thank you.